Ika-23 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang langit na sinabi ni Wukang na ito daw ba talaga ay totoo. Natumugon si Jiang Huang na tumatawa na alam daw naman niya na tapat siya sa mga sinasabi niya. Pati daw ang kuya niya ay naniniwala siya sa kanya. Na sinabi sa kanya ni Wukang na ganun daw pala. Na sinabi sa kanya ni Jiang Huang na gusto pa daw ba niyang ipaliwanag niya ng mas detalyado. Natumugon ito na hindi. Wag na daw. Natumingin ng seryoso si Wukang at sinabi sa kanyang sarili na talaga. Parang totoo nga daw ang sinasabi niya. At tugma rin daw sa kalagayan ni nanay. Kaya pala kami ng kuya ko ay mga apo ni Baek Sangwon. Na masayang ibinuka ang mga kamay ni Jiang Huang at sinabi na ngayon. Gusto ko nang makita ang anak ko agad. Ipagbigay alam na sa mga klan nyo at maghanda ng umalis. Natumugon ang ating bida habang nakatitig sa kanyang kapatid, oo, lolo. Natumugon din na nakatitig din ito sa ating bida na okay daw. Makikita ang kanilang kampo. Na sinasabi ng lalaki sa kanya na Song Wumon, ikaw talagang bata ka. Saan ka na naman nagpunta? Hindi na kita papalampasin ng ganoon kadali ulit. Natumugon ang ating bida na humawak sa kanyang ulo at sinabi na pasensya na. Mayroon lang akong mahalagang dahilan, patawarin mo ako. Na sinabi ng lalaking ito sa kanyang sarili na naiinis na ikaw talagang bata ka. Na naiisip pa nito ang nangyari noon na sinabi nito sa kanyang isip na nakita ko siya noon. At nasaktan ako noong oras na yon, pero sigurado akong nandoon siya. Kasama niya ang walang hiya na yon. At sinuri ko ito pagkatapos. At itong batang may dala ng bag ang nagdala sa walang hiya na yon. At siya daw ang nagpasimuno ng ginawa sa kanila. Na makikita ang muka nito na naiinis pa rin na sinabi sa kanyang sarili na pagkatapos mangyari yon, umalis si Master Yumoon Guang nang walang sinabi. At patuloy lang lumala ang kalagayan ng katawan ko, kaya hindi ko napanood ang laban ni Jiang Huang at Geong Hong. At lahat daw ng ito ay dahil sa kanya. At pagkatapos ay lumapit ito at sinabi na ano daw ang nangyayari dito. Na napalingon ang nagsisirmon sa ating bida na nagulat ito at sinabi na Master Cha Yongrong. Na nakatingin ang ating bida sa kanya ng seryoso. Na nakangiti ito na tila may binabalak na sinabi niya sa kanyang sarili na yung batang tagadala na yon. Kailangan ko siyang turuan ng leksyon. At baka sakaling lumitaw din daw yung lalaking may buhok ng leon. Dagdag pa niya na nangahas siyang buluhin ako. Kahit gaano pa siya kalakas, wala siyang laban sa Blue Red Dual Spears. Ginastos ko lahat ng pera ko para kunin ang dalawang iyon. Na sinabing muli ni Cha Yongrong na tinatanong ko kung anong nangyayari dito. Natumugon ang lalaki sa kanya na nawala ang batang ito noong nakaraan ng walang pasabi at nangyari na naman ito ngayong umaga. Ngayon lang siya bumalik. Habang ang lahat ng iba ay nagsisikap. Napagalit na sinabi ni Cha Yongrong na kayo at yung leon na buhok na bobo na iyon ay talagang nakakaabala. Na nagalit ang ating bida na tumingin ng seryoso na sinabi sa kanyang sarili na ha. Ano? Bobo. Nandoon din ba siya noon? Na makikita ang mata niya na sinabi pa niya sa kanyang sarili na ngunit. Ang tawagin daw na bobo ang kanyang lolo. Na hindi na niya itinuloy. At sinabi niya kay Cha Yongrong na masyado daw naman siyang bastos. Na naiinis itong tumugon na napasabi na ha. Alam mo ba kung kanino ka nakikipag-usap? Mag-ingat ka, batang tagadala. Na sinabi ng ating bida sa kanya na pumunta ako dito para kunin ang bayad ko sa serbisyo ko, hindi ako alipin o tagapaglingkod mo. Iniinsulto mo ako, kaya bakit ako magiging magalang sayo? Kahit si Lady Yon si Hayon, na pinaglilingkuran mo, hindi ako tinatrato ng ganyan. Alam ba niyang ginagawa mo ito dito? Na itinuro siya Cha Yongrong na sinabi na parang wala tayong mararating sa usapan na ito. Turuan mo ng leksyon ang batang iyon. Natumugon ang kasama nitong lalaki na intindihan daw niya. Natumingin ng seryoso. Ang ating bida at sinabi niya sa mga lalaki na tama na. Sawa na ako sa mga tao na puro ranggo at reputasyon lang ang iniintindi. Magsisisi ka kung lalapit ka pa. Na sinabi ng nakatayo ang buhok sa kanya na tanga. Parang akala mo kung sino kang master ng martial arts. Na sinabi rin ng isa sa kanya na may pang-aasar na naku, natatakot na ako. Na sinabi ng ating bida na nagagalit na binabalaan ko kayo. Na sumugod ang nakatayo ang buhok na sinabi nito na sige. Ipakita mo kung anong kaya mong gawin. Na gumamit ang ating bida ng Wind Fury Strike. Na ito ay tumama ng malakas sa lalaking mayabang.
Na nagulat ang mga ito na hindi makapaniwala nang tumalsik ito sa malayo. Na napasabi ang lalaking ito sa kanyang isip na ano. Ano daw yon? Na nabigla naman ang ating bida na napasabi na siya daw ba ay napasobra. Na nagulat ang lalaking nasa likod niya na hindi makapaniwala. Na napasabi naman sa isip si Cha Yongrong na ang batang ito. Isa daw ba siyang eksperto? At isa sa hindi ko kayang labanan. Itinago ba niya ang potensyal niya? Na sinabi ng ating bida na pinapalapit sila na sige. Ikaw na ang susunod. Hayaan mong turuan kita ng tamang asal. Na napasabi si Cha Yongrong na sandali lamang daw siya daw ay. Nang maputol ang pagsasalita nito, nang dumating si Lady Yeon na sinabi na ano daw ang nangyayari dito. Nabiglang sinabi nito habang naiinis ang ating bida na Lady Yeon, itong batang tagadala na ito, bigla na lang nagwala. At pinatay ang isa sa mga tauhan ko. Na napasabi ang ating bida na ha. Anong ibig mong sabihin? Pinatay? Pinatulog lang daw niya siya. Na sinabi sa kanya ni Lady Yeon na ginawa daw ba talaga niya yon? Na nakatungong tumugon ang ating bida na sinabi nito na oo, pero hindi ko sila pinatay. At sila ang nag-umpisa. Nasiniko niya ang isang lalaki na sinabi pa nito na isa lang siyang tauhan, pero 2 beses na siyang nawala. Kaya sana ipapagalitan ko siya nang bigla siyang naging marahas. Hindi ba? Na sinabi ng lalaking siniko na tama. Lahat ng sinabi niya ay totoo. Na naiinis naman ang ating bida na sinabi na paano ka nakapagsinungaling ng ganito. Na sinabi naman ni Lady Yeon na nagtitiwala ako sa aking sariling paghusga sa kalidad ng tao. Nakipag-usap na ako sa lalaking ito dati at hindi siya yung klaseng tao na gagawa ng ganitong bagay. Na napatingin ang ating bida sa kanya. Na sinabi naman ni Cha Yongrong na ha. Hindi daw ba siya naniniwala sa kanya? At mas naniniwala pa daw siya sa batang tagadala na yan. Na pumunta sa harapan ng ating bida na sinabi nito sa kanya na pero ikaw. Itinatago mo ba ang iyong lakas? Na napasabi ang ating bida na ano daw kasi. Na biglang dumating si Jiang Huang na sinabi nito na ano daw ba ang ingay na ito. Nagulat na biglang napaturo si Cha Yongrong at sinabi na yung salbahe na yon. Bakit nandito siya? Magandang pagkakataon daw ito. Na nagulat naman si Lady Yeon na napasabi na bakit daw andito si Jiang Huang ba Eksangwon. Na napalingon si Cha Yongrong na napasabi na ha. Ano daw? Jiang Huang daw ba ang sabi niya? Na sinigawan siya ni Jo at sinabi na ikaw, walang galang na hangal. Ang lalaking ito ay si Jiang Huang ba Eksangwon. Na nangilig ito sa takot na pinagpawisan na sinabi na siya daw ba ay nagbibiro. At bakit daw siya ay nagbibiro ng ganyan? Natumugon si Jo sa kanya na sinabi na ito daw ay totoo. Nakita daw ng dalawa niyang mata mismo ang paglalaban nila kahapon. Na namuti ang mata nito na naglabasan ang mga pawis sa muka at napasabi sa kanyang sarili na imposible daw ito. Na mabilis itong yumuko at sinabi na pasensya na po. Pakiusap, patawarin niyo ako. Hindi ko po alam na kayo pala si Jiang Huang. Please, huwag po ninyo akong patayin. Hindi ko na po ulitin. Please, huwag po ninyo akong patayin. Natumingin sa ating bida si Jiang Huang na tinanong sa ating bida na hindi ko ba sinabi ang anuman sa lalaking ito. Bakit siya umiiyak? Natumugon ang ating bida na marahil tinamaan mo siya ng Shepleski. Na sinabing muli ni Jiang Huang. Na hindi. Bakit ko gagawin yon sa isang batang tuta na wala pang kaalaman? Na sinabi ng ating bida sa kanya na oo, nagawa mo na yon noon, di ba? Iniwan mo ang isang malubhang panloob na pinsala sa isang lalaki ng Kunlun Group. Natumugon si Jiang Huang habang makikita si Cha Yongrong na umiiyak na tama. Nandoon ka nga pala noon. Masaya, di ba? Pero talagang wala akong ginawa ngayon. Na sinabi naman ni Cha Yongrong na please patawarin na daw niya siya, Master Jiang Huang. Siya lang daw ay isang tanga. Na iniangat siya ni Jiang Huang ng isang daliri at sinabi niya na pakiramdam ko ay parang demonyo o tulisan, hindi ang isang Jiang Huang. Hindi daw maganda ang pakiramdam niya dito. Hoy, tayo ka. Na sumisigaw ito na nagugulat at sinabi na ang kanyang katawan daw. Na naiinis naman si Jiang Huang sa ingay nito kaya inatake siya ng daliri nito. Na namuti ang mata nito nang tumama ang ginawa niya. At pagkatapos ay bumagsak ito sa lupa. Na ang mata nito ay namuti at nagtulo ang laway sa bibig.
Natumingin sa ating bida na sinabi niya na tuturuan ko na sana siya ng leksyon, pero masyado siyang mahina. Kung ipagpapatuloy ko pa, baka mawasak ko na siya. Na naiinis na tumingin ang ating bida dito at sinabi na ayos lang yan. Sisiguraduhin kong babawi ako sa kanya balang araw. Dudurugin ko ang kanyang mga buto at laman. Na napangiti sa kanya si Jiang Huang na sinabi nito na sang-ayon ako dyan. At tumingala ito na sinabi sa kanyang sarili na naku, malamang mapapagalitan ako ng Kunlun Group. Na naiisip pa niya ang nangyari noong nakaraan na siya ay malakas na tumawa. At ito ay sanhi ng pagdurugo ng muka ng isa sa miyembro ng Kunlun Group. Na sinabi pa niya sa kanyang isip na sila naman ang may mali. Duda akong may sasabihin sila, pero kung meron man, gagawa ako ng eksena. At pagkatapos ay napatingin siya sa ating bida na nakangiti na sinabi sa ating bida na sandali, baka malakas na ang apo ko pagdating ng panahong iyon, magiging boring kung ako mismo ang pupunta. Kaya baka siya na lang ang ipadala ko. Na napatingin naman ang ating bida sa kanya na sinabi na ano daw ang nakakatawa. Nayumuko naman si Lady Yeon na sinabi na isang malaking karangalan at pribilehyo para sa akin na makilala ka, Master Jiang Huang. Ako ang may-ari ng angkan ng Noble Lee na si Yeon si Hyun. Na nakangiting tumugon si Jiang Huang at sinabi sa kanyang sarili, habang nakatingin kay Lady Yeon na sigurado akong nenenerbiyos siya, pero hindi siya nanginginig tulad ng iba. Kahanga-hanga. At sinabi niya sa kanya na ikaw pala ang may-ari. Ang konvoy na ito ba ay patungong Wunhan? Natumugon ito na sinabi niya na oo, doon matatagpuan ang aming mansyon. Kung sasamahan ninyo kami. Isang malaking karangalan po iyon. Na nakatingin si Jiang Huang na sinabi niya sa kanyang sarili na kasing husay ng kanyang itsura ang kanyang pananaw. Agad niyang naisip ang aking layunin. At pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na tama. Nabalitaan ko na may obligasyon ang apo ko sa inyo, kaya naisip kong dumaan na lang bilang paraan ng pagtulong at kung ano-ano pa. Na nakatungo itong nakapikit na nagpasalamat. At iminulat ang mata na may pawis sa pisngi na sinabi niya sa isip na dahil dito, naging matagumpay ang paglalakbay na ito. Isang milagro na nakatagpo ko si Jiang Huang. Na makikita ang ating bida na sinabi pa niya sa kanyang isip na pero. Ang lalaking iyon, si Sung Wumon. Apo ba siya ni Jiang Huang? Na nakatingin pa rin si Lady Yeon na sinabi pa niya sa isip na hindi lang niya itinatago ang kanyang lakas, kundi pati na rin ang katotohanang siya ay apo ni Jiang Huang. At siya ang unang tao na binuksan ko ang aking sarili, maliban sa aking pamilya. At pagkatapos ay masayang sinabi ni Jiang Huang na ngayon na, hanggang kailan ba tayo magtatagal? Tara na at umalis papuntang Wunhan. Natumugon si Lady Yeon na okay na iintindihan daw niya. At dito na po nagtatapos ang ika-23 kabanata. Ika-24 na kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang langit na sinabi ni Jiang Huang na hala. Sabi ko kaya ko nang maglakad. Natumugon si Lady Yeon na sinabi sa kanya na hindi. Hindi lang ikaw ang Palm Emperor, kundi iginagalang ka ng lahat. Hindi ka tanggap-tanggap na ako, na mas bata, ay nasa karwahe habang pinapalakad ka. Na sinabi sa kanya ni Jiang Huang na okay sige. Sasakay na ako sa karwahe bilang pagtanggap sa alok mo. Kayo na lang dalawa ang maglakad. Kailangan magdaan ang mga kabataan sa hirap. Natumugon ang magkapatid na okay sige. Na napatingin si Lady Yeon sa ating bida na sinabi nito na, pero bakit dala mo pa ang mga bag? Na nagulat naman ang ating bida na sinabi nito na inarkila ako para gawin ito. Kaya't syempre hawak ko ang mga bag o baka ako'y tinanggal dahil sa pagiging huli. Na sinabi sa kanya ni Lady Yeon na ibig bang sabihin nito ay plano mong magpatuloy sa pagtatrabaho para sa aming convoy. Na tumingin sa kanya ang ating bida na nagulat ng konti at sinabi na oo, syempre daw naman. At kailangan kong tapusin ang mga itinakda sa akin. Na napangiti si Lady Yeon at sinabi sa kanyang sarili na nararamdaman ko, wala akong nakikitang pandaraya mula sa kanya. Siguro may dahilan siya kung bakit hindi ito ipinakita. Natumungo siya at nahihiyang sinabing nakangiti na pero hindi pwede. Hindi ko kayang gawing bagboy ang apo ng Palm Emperor. Sinabi ni Jiang Huang habang nakasakay sa karwahe kay Lady Yeon, nakalimutan mo na. Wala akong pakialam. Hayaan mo siyang gawin ang gusto niya.
Ito ang unang beses niyang magtrabaho, kaya't dapat niyang tapusin ito hanggang dulo. Na napasabi si Lady Yeon na napatingin sa kanya na sinabi nito na ganun daw ba. Naiintindihan daw niya ito. Na nakangiting sinabi pa niya sa kanyang sarili na ang daming bagay na nagbago sa loob lang ng isang araw. Isang kumpanya ng mga ngalakal na kasama ang Palm Emperor at ang kanyang pamilya at ang apo pa ng Palm Emperor ang ginagawang bad boy. Makikita ang mata nito at sinabi pa sa kanyang sarili na ito na siguro ang sapat. Magbabago ng tuluyan ang kumpanya ng mga ngalakal ng Noble Lee dahil dito. At pagkatapos ay sumapit na ang gabi na may sumigaw na tigil. Dito tayo magpapahinga ngayong gabi. Na pinagkakaguluhan ang ating bida ng mga kasama niya na sinasabi sa kanya na salamat sa pagpapakilala mo sa amin, Wumuon. Sobrang nagulat ako nang malaman kong apo ka ng Palm Emperor. Dagdag pa ng mga ito na hindi ko alam kung maaari pa bakit ang tawaging Wumuon. Na tumawang tumugon ang ating bida na huwag na daw nila itong alalahanin. Na nakangiti pang sinabi ng ating bida sa kanila na tawagin niyo na lang ako ng komportable. Ako pa rin si Song Wumon. Tratuhin niyo ako tulad ng dati. Na napangiti ang lalaking ito na sinabi na wala akong ibang inaasahan mula sa iyo, Wumon. Mahusay kami sa pagkilala ng mga tao. Na humawak ang isa sa kanyang likod at sinabi sa kanya na wala nang mas mapagkakatiwalaan o mabait pa kaysa sa kanya. Na sinabing muli sa kanya ng lalaki na mapagpakumbaba ka at hindi mo kami inaapakan kahit ikaw ang apo ng Palm Emperor. Napakabait mong tao. Na tumingin sa kanila si Lady Yeon habang sinabi pa sa kanya ng lalaki na anong nangyari daw. Wumon, at matagal mo na bang alam na ang Palm Emperor ang iyong lolo? Na sinabi sa kanya ng ating bida na hindi. Wala akong kaalam-alam. Kamakailan ko lang nalaman. Na nagtataka naman sa narinig si Lady Yeon na nakatingin lang sa kanila. Nang sabihin pa ng ating bida na sobrang nagulat ako nang marinig ko iyon. Nang sinabi niyang apo ako niya. Na makikita ang ating bida na nakangiti. Na sinabi ni Lady Yeon sa kanyang sarili na nakangiti na alam ko na. Hindi niya tinago sa akin nang may intensyon. Habang nakatingin si Lady Yeon ay nakita siya ni Jiang Huang na nagtataka. At itinuro niya ang ating bida at pagkatapos ay itinuro niya rin si Lady Yeon na sinabi niya na naisip ko sanang gawing step-grandchild ko siya pero siguro mas mabuti. Kung gawin ko na lang siyang disipulo. Hawak ang pagkain ni Wukang na nakatingin sa kanila. Na masaya ang ating bida na sinabi ni Wukang na ang laki ng pinagbago ng kapatid ko. At pagkatapos ay masaya silang naglalakad na inilabas niya si Muning na napasabi ang mga kasama niya na nagugulat na ito daw ba ay isang celestial white tiger na kuting. Na sinabi pa ng mga ito sa kanya na may kakayahan ka talagang magpasurpresa, Wumuon. Isang bihirang celestial white tiger na kuting. Ang saya. Na napasabi naman ang ating bida na nakangiti na parang may bigat sa pakiramdam mo, hindi ba, Silvertooth? At sinabi sa kanyang sarili na hindi matatawaran ang halaga ng mga kuting na ito, kaya hindi ko siya maaaring payagang pakawalan mag-isa. Pero ngayong nalaman na ako ang apo ng Palm Emperor, wala nang magtatangkang gawing target siya. Na masaya itong tumatakbo, nang bigla itong natakot. Na mabilis na bumalik sa ating bida na sinabi niya na ano daw ang problema. Na makikita ang karwahe na kung saan nakangiti si Jiang Huang na sinabi nito na parang meron daw silang hindi inaasahan na bisita. Na tiningnan siya ni Lady Yeon na nagtataka. Na mabilis tumatakbo ang ating bida na sinisigaw na lolo. Na makikita siya na papalapit sa karwahe na sinabi pa niya na may bisitang dumating daw. Na napasabi si Jiang Huang habang itinuro ng ating bida na mukhang napansin din daw niya ito. Na sinabi naman ng ating bida na ayan. Makikita na natin sila. Na nagulat naman si Wukang at si Lady Yeon sa nakita nila sa unahan. Na ang mga ito ay nasa taas ng bundok na nakaharang sa daan. Na ang mga ito ay nakasuot ng balabal na nakatingin sa kanila. Na napatingin naman si Wukang sa ating bida na sinabi nito sa kanyang isip na ano. Napansin ng kapatid ko ang hindi ko nakita. Ito daw ay imposible. Na sinabi naman ni Lady Yeon na sila daw ay. Na hindi na itinuloy ang pagsasalita. Na sinabi naman ni Jo na siya daw ay may masamang pakiramdam tungkol dito. Na lumabas na sa karwahe si Jiang Huang. Na sinasabi na hindi natin dapat idamay ang convoy dahil sa atin. Tayo na tapusin na natin ito. Na lumingon siya at sinabi na Wumuon, Wukang, sumama daw sila sa kanya.
Natumugon ang ating bida na sinabi nito na okay lolo, naiintindihan daw niya. Natumugon din si Mukang na okay. At pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang isip na narinig kong natalo ng kapatid ko ang Red Spear, pero hindi naman siya kailanman nag-aral ng martial arts, kaya hindi niya dapat kayang harapin ang napakaraming kalaban. Na sinabi naman ni Lady Yeon na Jiang Huang, ayos ka lang ba? Gusto mo ba kaming tumulong? Natumawa ito na sinabi na ano bang makakamit mo sa pagpapadala ng mga kargador na nagbihis mandirigma. Lalo lang madadagdagan ang mga masasaktan. Na nagulat si Lady Yeon sa kanyang narinig. Na makikita ang muka nito na sinabi na patawarin daw niya ang kanyang kapangahasan. At pagkatapos ay sinabi niya sa isip na napansin daw niya ito, gaya daw ng inaasahan. Na nakatalikod silang tatlo na sinabi ni Jiang Huang na ako ang pakay nila. Kami na ang aatake sa kanila, kaya manatili kayo dito at huwag kayong gagalaw kahit isang hakbang. Malinaw. Na nakatungong sumagot si Lady Yeon na okay. Na sinabi rin ni Jo na naiintindihan daw nila. Na nakatingin sa unahan si Jiang Huang na sinasabi niya sa kanyang isip na ako ang target nila, kaya wala namang mangyayari sa kanila kung ako na ang mauna. Tinarget nila ako, ang Palm Emperor. Nakakatuwa daw ito. Na umusad sila at sinabi pa ni Jiang Huang na tara na mga bata. At tumugon ang dalawa na okay. Makikita silang naglalakad. At ang ating bida ay makikita na tila may naamoy. At pagkatapos ay naamoy din ito ni Jiang Huang na sinabi na saglit lamang daw. Ano itong napakabahong amoy? Na ikinagulat naman ng dalawa sa kanyang gilid. Na sinabi pa ni Jiang Huang na may nagdumi ba dito? Hindi na daw niya matiis ang amoy. At isang tao ang lumabas na tumatawa. Na napatingin si Jiang Huang at sinabi niya na kung titimbangin ang baho, siguro isa itong tao na araw-araw nagbabalot ng sarili sa dugo. Ang Bloody Cloud Empress. Kilala rin bilang Poopy Cloud Pisser. Na pinipigilan ng ating bida ang kanyang tawa sa kanyang narinig sa lolo niya. At pagkatapos ay hindi na niya ito mapigilan at tumawa siya ng malakas na sinabi na Poopy Cloud Pisser. Na nagulat naman ang kanyang kapatid na napatingin sa kanya na sinabi sa kanyang sarili na hangal daw talaga ang kapatid niya. Na makikita ang muka ni Wukang na may pawis sa pisngi na sinabi niya sa kanyang isip na ang sinabi daw ba niya ay Bloody Cloud Empress. Isa siya sa 6 na kontemporaryong Transcendents. At kapantay daw siya ng 8 Heavenly Martial Emperors kung susuriin lang daw sa papel. Dagdag pa niya sa isip na bakit daw ang Bloody Cloud Empress ay andito. Na makikita ang paa nito na ang bawat daanan niya ay nalalanta ang mga ito. Na makikita ang muka nito na nakangiti. Na sinabi pa niya habang makikita ang babae na ito na naranasan mo na bang makita ang mga puno at dahon na dumudugo. Makikita mo yan kung makakasagupa mo ang Bloody Cloud Empress. At dito na po nagtatapos ang ika-24 na kabanata.